Talaga ano po maano yung ating comment section. Okay, so dako na po tayo para sa 7 minuto na pagtatanong po ng ating affirmative side. Ayan. Okay, so wait lang po yung aking 20 seconds. Okay, okay. Okay, Brother Guillier, naka-mute ka. Paki-unmute. Hindi, hindi ka marinig. Paki-mute. Ay, unmute. Ayan, para marinig ka. Yung mic mo, tanggalin mo. Ayan, okay. Okay, mic test. Okay, wait lang ha. Okay tayo ha. Okay, so may 20 seconds tayo ha. Okay. 7 minuto, time start now. Tanong. Maganda nga po sa akin katunggali. So, una kong tanong sa iyo kasi against ka sa topic ko. Saan mapapasa sa Bible si Ellen G. White, litra por litra? Ibabalik ko to sa iyo. Si Ellen G. White ay hindi sugo ng Diyos. Saan sa Biblia, litra por litra? Oo, hindi. Okay, typos. Okay. Yes, objection. Saan mababasa? Wait lang. Negative po ako. Hindi nga sa akin pwedeng ipahanap si Ellen G. White kung saan mababasa sa Bible. Dapat siya po yung titindig nun. Kasi negative po ako. Hindi nga ako naniniwala kay Ellen G. White na sugo. Bakit ipapahanap niya po sa akin? Counter objection. Okay, binabalik ko kasi yung mga tanong niya kanina. Karapatan kong itanong ko sa kanya para mapatunayan talaga na ang aking paksa ay talagang mapapatunayan kung mali si Ellen White. Saan mababasa litra por litra si Ellen G. White ay hindi sugo ng Diyos? Napakasimple na tanong. Masasagot o hindi? Sasagot ako. Okay, sige. Okay, sasagot ka na? Okay, Brother Guillier, sasagot na yata siya. Okay. Sige. Okay, time resume. 20 seconds, sagot. Bilang nagkatibo, hindi ako naniniwalang sugo si Ellen G. White kaya hindi siya mababasa sa Biblia. Yun po ang sagot ko. Saan mababasa? Teka lang. Next question. Ang talata. Okay, ito, kompletohin ko. Itong question. Saan mababasang talata na si Ellen G. White, litra for litra, hindi siya sinugo ng Diyos? Mababasa o hindi mababasa? Sagutin mo lang. Sagot? Hindi mababasa. Sige, sagot. Hindi mababasa si Ellen G. White sa Biblia dahil walang pangalang Ellen G. White na nakasulat sa Biblia. Yun po ang sagot ko. Okay, next question. Yung ginamit mo mga libro namin, mababasa ba doon, Ellen G. White, hindi sugo ng Diyos? Mababasa ba o hindi? Sagot? Hindi mababasa si Ellen G. White na hindi sugo ng Diyos dahil yung mga libro at referensyang ginamit ko, inilarawan si Ellen G. White bilang leader, hindi bilang messenger. Okay, question. Next question. Ang sugo ba ng Diyos, wala bang karapatan mag-lead? Oo, hindi. Categorical? Pakiulit. Typos tayo. Pakiulit, Brother Guillier. Medyo lumapit. Okay, Bro Guillier, medyo lumapit ka sa mic mo. Yan. Isinugo ng Diyos. Bilang isinugo ng Diyos, wala pa siyang karapatan na mag-lead o may karapatan siya mag-lead? Yan lang, categorical. Okay? Sagot. Okay. Wala pong karapatan si Ellen G. White maging leader dahil ang mga sinaunang Kristiyano ang sinugo ni Kristo at hindi yung mga Amerikano. Okay, next question. Okay, ngayon, ang mga Amerikano ba ay wala bang bahagi sa plano ng kaligtasan? Oo, hindi. May bahagi sa plano ng kaligtasan ang bansang Amerika kung ang Amerikano ay Katoliko dahil ang iglesyang magliligtas sa mga tao ay nagmula dapat sa bayan ng Jerusalem. Okay, next question. Okay, next question. Ngayon, mababasa ba dyan sa ginamit ng mga aklat namin, Ellen G. White ay hindi isinugo ng Diyos? Yung mga aklat, mababasa ba doon? Kung may mababasa, titigilan ko na ang debate ito. Okay? Meron wala. Sa mga ginagawa ng Seventh-day Adventist Church ay walang mababasa. Typos. Ay hindi sinugo ng Diyos sapagkat siya ay nilalabas. Typos tayo. Okay, Sandrio, wait lang. Okay, kalma tayo. Kasi ginamit niyo yung maraming libro namin eh.
Mababasa ba doon? Si Ellen G. White ay hindi isinugo ng Diyos. Mababasa o hindi? Yun lang. Sasagot ka na? Okay, pasagutin natin siya ng 20 seconds, ha? No Okay, problem. sasagot ka na, Sanrio? Sasagot Opo, ka na? sagot po. Okay, time resume. Sagot, 20 seconds. Hindi mababasa si Ellen G. White sa mga referensyang ginamit ko sa Seventh-day Adventist dahil ang mga references na ginamit ko mula sa Seventh-day Adventist, inilalarawan si Ellen G. White bilang leader, hindi bilang sugo. Okay? Next question. Okay. So, hindi pala mababasa na hindi pala siya isinugo ng Diyos. So, gumagamit ka lang ng hangin. Oo, hindi. Objection po. Time pause tayo. Okay, siguro iwasan natin yung ganun tanong kasi medyo, okay. Doon tayo sa pinakang punto, brother Daniel. Ulit na tanong. Okay. Okay, tika mo na. Paki-reconstruct yung tanong, tanggalin mo yung salitang hangin, okay? Okay, sige. Okay. Question. Standard reference na naman ang isisilingin ko. Mababasa ba doon? Ellen G. White, hindi sinugo ng Diyos. Mababasa o hindi? Categorical? Sinagot ko na po yan kanina. Ang sabi ko nga po sa mga standard references na pinipit ko, Time pause. Yes, anong objection? May ginamit siya mga libro na iba na hindi sa amin. Meron siya standard reference daw sa kanya. Ang singil ko ngayon, may mababasa ba doon? Si Ellen G. White, hindi sinugo ng Diyos. Meron pala. Okay, wait. I think yung ino-object niya, yung sinasabing, teka lang, Sanrio, yung standard reference, yung Britannica na inano mo kanina, pinahig. Okay, counter objection. hindi po siya nakikinig. Sumagot po ako ng kategorikal. Ang sabi ko, hindi mababasa, walang mababasa. Okay. Okay, so next question na tayo. Next question. Okay. Next question. So ngayon, hindi pala mababasa. Saan pala mababasa yan? Anong aklat ibigay mo sa akin? Saan? Anong pangalan ng aklat at saan ko mabili? Sagutin mo yan. Okay, sagot na po ba ako? Sige, sagot. Okay, sagot. Ang ko nga, hindi mababasa. Bakit pagkahanapin mo ako ng aklat saan mababasa? Kategorikal nga yung sagot ko eh. Hindi nga mababasa. Bakit pagkahanapin mo ako ng aklat kung saan mababasa hindi nga mababasa? Okay, next question. Next question. Okay. Karapatan ko siya tanungin, Mr. Moderator, kasi hinahanapan niya ako ng address. Hinahanapan niya ako naman. Ito yung tanong ko sa iyo. Kung hindi ka kumpinta sa sagot ko sa bautismo kay Ellen G. White, mababasa ba kahit sa ang libro kahit sa comics, mababasa ba ang nagbautismo kay Ellen G. White? Demonyo. Mababasa o hindi? Sagot? Sagot. Hindi mababasa na nagbinyag kay Ellen G. White. Demonyo, wala naman akong stand na ganyan. Eh kung yan yung meron kayong stand ng bautismo kay Ellen G. White, demonyo, eh kasalanan nyo ngayon. Wala po akong presentation na... Okay, yes, may objection ba? Mababasa ba o hindi lang? Yung sagot lang niya. Huwag na niyang Okay. dagdagan. Kasi Okay, nagdagdagan po mga strawman sa argument. Okay. Sige, ganito. Okay, categorical, okay, counter objection, may objection ka? May objection? Sige, ano? Hindi ko naman po siya nakikinig. Ang sabi ko nga po, walang mababasa. Kung meron sila ganun Nagagawa kayo ng layan. layan. Okay, sige, next question. Okay. Next question na lang muna tayo. Next question. Brother, ang tanong ko sa iyo, bilang isang isinugo ng Diyos, ng Panginoon, isinugo siya, di ba? Yung bang mga gawa niya, katanggap-tanggap at kapuri-puri, tanggap mo ito, hindi? Hindi siya tanggap at hindi siya kapuri-puri. Bakit? Dahil ang turo ni Ellen G. White ay hindi mula sa katuruan ng sinaunang Kristiyano dahil ang Seventh-day Adventist Church wala kayong early Christians. Yon ang sagot ko. Next question. So pagdating sa aral, ito follow-up question na. Ang aral ni Ellen White ay kalusugan. Ay sabi mo dito sa live na ang kanyang aral sa kalusugan ay na-appreciate mo, binabawi mo na yung sinabi mo dito sa live mo. Yung pinuri mo sa Ellen White. Hindi ko binabawi.
Maganda naman din yung intensyon ni Ellen G. White pagdating sa kalusugan. Pero sa usapin po ng spiritual, hindi po pinag-uusapan dyan ng kalusugan. Aral po ng Biblia. Iba po yung pag-aaral sa kalusugan, iba yung pag-aaral sa simbahan. Wag po natin, hindi po simbahan ng Department of Health. Yun po yung sagot ko. Pwede po, Mr. Moderator, objection. Okay, yes, counter objection. Objection. Ano objection? Kasi binanggit kasi niya dito na nagustuhan niya dahil ang mga SDA, si Ellen White, nag-promote siya ng health conscious at saka malinis sa katawan at di kumakain ng baboy. Okay. Doktrina yan ng kalinisan ng Panginoon, Mr. Sanrio. Tinatanggap po ba itong pagpupuri mo? Hindi, o binabawi mo na. Sasagot ka ba sa kayo? May counter ka ba? May counter. Hindi po, sasagutin ko na lang Okay, po. sige. Well, Time resume. Binabawi mo, hindi. Yung pagpupuri mo sa kalusugan ng doktrina ng Adventist. Yes, sasagot na siya, bro. Sasagot na. Sige. Sanrio, sagot. 20 seconds. Sabi ko nga po, yung sinabi ko Ellen G. White pagdating sa kalusugan, kapuri-puri naman po, pero magkaiba po kasi yung doktrina ng simbahan sa itinuturo ng Department of Health. Iba kasi yung Department of Health sa aral ng simbahan, magkaiba po yun. Yun po yung sagot ko. Okay, next question. Sa 1 Corinthians 6:19-20, do you know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you are bought with a price. Ito ba'y doktrina ng Department of Health? Oo, hindi. Objection po? Okay, time pause. Almost na tayo 11 seconds. Anong objection? Anong objection? Punta na po kami sa temple, sa Body's Temple. Wala po kami sa Temple Run. Napakatanga mo. Ang tanga-tanga. Patunayan niya. Wait po yun. Okay, sige, wait lang. Yes, counter objection. Bakit niya dinadamay ang temple run? Laro man yun. Mahilig talaga ito maglaro. Ito, ang 1 Corinthians 6 verse 19-20 na ang katawan pala natin ay templo ng banal na espiritu at alagaan. At sabi niya kanina sa akin about sa health doctrine, yun daw doon sa Department of Health. Ang tanong ko ba, ito ba ang 1 Corinthians 6 verse 19-20? Ito ba yung doktrina ng Department of Health? Mababasa ba doon sa kanilang codes? Okay, almost 11. Siguro sasagutin mo na lang ba o hindi, Sanrio? Sasagutin ko na lang po. Okay, 11 seconds na lang sagot. Hindi pa pwede maging doktrina ng Department of Health ang nasa Biblia dahil hindi naman sila gumawa ng Biblia. Okay, so time is up. Okay, so time is up po tayo. Ayan.